Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Ame from Japan, kabayan. Capricorn, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong first half ng May 2025. Salamat sa inyong lahat, sa mga comments nyo, sa suporta, at syempre sa mga nagpa-personal reading. Maraming pong salamat sa inyo. Energy reading tayo general reading to Capricorn. Let's see kung anong dapat mong malaman. This first half ni Capricorn. Ayun lang. Sabay ka na nila. O yan na, naunguna na. Okay. Meron tayong wealth. May mga blessing na darating sa'yo. Ang nakita ko sa'yo dito, pwedeng na dun sa point na maraming klase kasi ang ibig sabihin ng blessing. Pwedeng may ipapadala sa universe na isang tao to give yung blessing na yon, ganyan, sa iba sa inyo. When it comes naman din sa wealth, ang iba sa inyo kasi meron tayong flag, ang sinasabi dito, pwedeng na dun sa point na may mga issue pagdating sa pera o kaya sa trabaho, ganyan, o kaya sa mga tao na nagkaroon ng mga issue sa kaperahan or trabaho man yan. No? Kung iba naman sa inyo is you need to be aware na lang din pagdating dito sa flag tsaka kay wealth. Pwede rin kasi na may mga tao or may tao na hindi maging maganda yung pakay niya sa'yo. Kaya mag-ingat na lang din kayo, no? And magkakaroon din ng mga vacation, malayo man o malapit yan. Pwede rin sa iba dito, is this a resting time, holiday lang, o magre-relax ka lang for a while, ano? Na doon sa point na iyon. Congrats! Kasi may wealth, blessing is coming. A meeting with a stranger could be important. Pwedeng may mga taong bago ka na makikilala o may mga taong makakasalumuha ka, mga bagong tao, ganyan. Or when it comes din dito, maaring isa itong tao na to sa makapagbibigay sa'yo ng wealth, di ba? O ng pwedeng trabaho siya, pwedeng mga opportunity, pwedeng na doon sa point na yun, ano? And syempre, mag-ingat din kayo when it comes to sa pakikipag-shake hands. Siguro hindi na lang good yung shake hands. Siguro magbaw-baw na lang kayo na parang Japanese style. Diba? Para hindi ko naman sinasabi na being maarte. Kumbaga is to protect yourself din naman kasi hindi naman natin alam kung saan siya humawak, 'di ba? Hindi naman maarte kasi yun. Kumbaga, kasi 'di ba, iba na kasi yung panahon ngayon, 'di ba? Kaya kailangan ng iba lang nag-alcohol, pwede rin na dun. Baka para lang din makaiwas, ano? Pero nasa sa inyo pa rin 'yan, ano? No, hindi naman ako ang mag-aano. And congratulations, merong happiness na magaganap or makakaramdam ka ng happiness sa iyo. Handun din yung point na kasi ang ganda ng card mo, kasi di sa bulaklak din, may mga ibon ba kayo? Ay dito bulaklak ka yan, ibig sabihin mga beautiful things happen na magaganap sa iyo talaga. By this May, sa nakikita ko sa iyo dito. Pwede rin na mga new experience in life kasi di sa new rin siya kasi sa nakita ko dito o kaya itong taon na makapagbibigay siya sa'yo ng kasiyahan, pwedeng nandun sa point na yon. Pero congrats, pwede may mga celebration, may mga getting together, kasi handun yung happiness, o may mga achievement situation, pwedeng nahandoon sa point na yun, kasi meron tayong wealth. Family wishes come true. Ala, ang ganda. Congratulations, merong hinihiling, no, na makakamit. Oh, ang ganda ng card mo. Kaya dito rin pala si wealth. Congratulations ha. Or pwede rin, may mga balon ba kayo? Baka iba sa inyo is may mga balon pa rin, ganyan. Sa part namin kasi, dati, ngayon kasi parang ano na siya, parang ano na siya, subdivision. Dati meron dong balon. Pero yung balon na yun, ibang laman. Siguro sobrang tagal na rin kasi ano rin ako, gala kasi ako dati eh. Yung sa amin lang ahas ang laman, hindi tubig. Sabi ka siguro nag-drain na talaga siya kasi may mga nagtapon din kasi ng basura. Yan, baka meron kayong mga balon o kaya naman may mga pupuntahan ka na may mga ganitong style, ganyan. No, yung para may mga well, mga nagtatapon ng mga coin, tapos mag-wish, o kaya is yung may mga ganitong style, baka may mga pupuntahan ka na ganyan, or nasa bansa ka na may mga ganitong style na lugar, or pupunta ka doon. Kasi we have also the vacation, di ba? And then kung hindi man pag kami nakakita kayo ng ganyan, mag-wish kayo, no, and your wish will come true talaga. And congratulations no sa mga wishes come true sa inyo kasama ang iyong family.
Honor and respect will come to you. Congratulations! Ang ganda ng ano mo, oh. Mukhang may mga pagbabalik ng ikaw. Kumbaga, handun yung full of blessing to, ah. Full of blessing to. As in, hindi sa good karma, no? Kung titingnan ko siya. Our journey either physical or a mental. Ano yung point na habang tumatahak ka na sitwasyon mo at habang nagiging masaya ang sitwasyon mo, syempre hindi naman lahat magiging clear yon. Pwedeng may mga babagabag sa iyong isipan habang tumatahak ka ng mga bagong direksyon, habang nagiging masaya ka. O hando yung point, kasi magaganda naman kasi siya lahat, hando yung point na marami kang iisipin or maraming tatakbo sa iyong isipan, no, maganda or pangit man yan, nahandoon yung point na yon. Sa iba naman sa inyo, kasi handito yung may mga daladalahin ka, maaring nahadon din yung point kasi we have the vacation din, di ba? Siguro may mga time na kailangan mo na talaga ng mental peace, mental isda ate, isda naman talaga, mental peace, o kaya is kailangan mo talaga mag-holiday, or may mga quick time, or magre-recharge ka sa iba sa inyo. No, akong nakikita sa iba sa inyo. It's more on thinking itong nakikita ko sa dito. Para may mga alalahanin ka na mararamdaman this first half, mga ganyan. O baka ngayon pa lang is maramdaman mo na yon. May mga alalahanin ka. Or pwedeng may marireceive ka na news or communication na pwedeng mag-aalala ka, or may mga past issue na pwedeng hanggang ngayon is dala-dala mo pa siya, yung mga ganong sitwasyon. Capricorn. Pero congrats kasi is maganda siya. Mukhang hindi ka rin naman nababother dyan sa sitwasyon na yan, eh, no? Thank you. O, diba? Meron kang sweet dreams. Andun yung point na makakaramdam ka ng mga satisfaction. Parang mas dadami ang tulog mo, mas mararamdaman mo yung kapayapaan, mas mararamdaman mo yung saya, yung happiness, yan. Iba sa inyo is makakaramdam kayo. Hindi naman siguro lazy day yun sa nakita ko, kasi iba dito baka makaramdam kayo na katamaran, baka nakakapagod na, or maybe hindi siya lazy days, baka nga there's a vacation situation, ano, ako na nakikita sa iba sa inyo. Oh! Luck. Alam mo, palagi kita, 'di ba palagi ko kayo nakikitaan ng ano, luck. Tumaya kayo ha. Tumaya kayo kasi there's a luck situation happening. Iba dito may mga jackpot, malaki man o maliit yan. There's a good fortune, and also sa iba is a reward. Tulad ng sabi ko kanina, baka dahil sa family, may mga reward and success and happiness coming into your life sa iba sa inyo. And then yung iba sa inyo, baka ipadaan ng universe kapag tumataya kayo, baka doon niya ipadaan yung iyong luck. But there's a luck. Pwede rin kasi when it comes to a family, ando yung point na may mga nagtapos na hardship, or mga nagtapos na pakikipagsapalaran, and then this time mas magiging magaang yung iyong buhay, ano, o yung mga tatahakin this time. And nandito rin yung point na kung titignan mo dito sa luck and the withdrawal. Withdrawal, and there's the ending. This is also the ending of the situation, and mas magiging maganda yung flow. Nakita ko rin dito with the donate and homeless is maaring may tao na hihingi sa'yo ng tulong, or ikaw mismo ang hihingi ng tulong. Ano? Pwedeng nahandoon sa point mo. Maaring may mga kahilingan ka na maiisip na gusto mong gawin ito, gusto mong mangyari ito, mga ganon. Ako na nakikita sa iba sa inyo. Yung iba naman sa inyo, maaring nandun yung point na when it comes sa real estate is, siguro may mga, pwedeng ikaw rin kasi is a sales, nagsisales ka ng mga lupa, bahay, or pwede rin na, kasi we have the vacation, baka maglilipat ka ng mga maglilipat ang bahay, bubuhatin. Maglilipat ka ng place, 'di ba? Pwedeng nahando sa puno, o kaya baka nga vacation ito, no, sa iba sa inyo, or sa iba sa inyo is nahandun also this sa wealth, ano, baka handun na rin yung point of investment. Maaari nag-iisip na rin kayo to invest something, kasi we have the withdrawal. Ibig sabihin, ay this time mag-iipon ako ng pera para makamit ko yung pangarap ko sa buhay, bahay, lupa, traveling, or pang-iibang bansa man yan. Pwedeng nahandoon sa point na yun, ano? Kasi dati medyo nahirapan ka. No? Medyo dati oo ka lang ng oo, pwedeng nahandoon sa point ngayon. And this time, maaring nahandoon yung point, you're starting to invest sa iyong future, sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is may mga mega project
ako na nakikita sa inyo. This is a big project situation na pwedeng yun yung ikasisiya mo at yun yung mafe-feel mo na you are lucky. This time, na-achieve ko. This time, makakamit ko. Pwedeng doon sa point na yun, And congrats kung saan man yan. And when it comes to a protest din kasi is nandun yung may mga point of kailangan mo talaga ng bigyan ng atensyon. Pwedeng sa health issue mo, if ever na meron ka, o kaya sa mental mo, kasi we have also the mental, di ba? Physical and mental, di ba? Kung physical and mental, baka mamaya nga sobrang pagod mo, sobrang pag-iisip mo, overthinking, mga inaalala. Pwedeng doon sa point na yung bigyan mo rin din ng attention yung sarili mo for a while, Ganyan. And then also, nahando rin yung point na parang, di ba sabi ko kanina para may mga issue or mga past issue situation kasi you have the courage din. Courage. And nahando yung point maaring may mga pagpuprotesta or may mga bagay ka na sumasama yung loob mo, pwedeng sa trabaho mo, pwedeng sa kasamahan mo sa trabaho, pwedeng sa karelasyon mo, pwedeng doon sa point na yun, or vice versa. No, pwedeng may tao na maggaganito siya sa'yo na magko-complain siya kung baga ganun. May mga complaint situation kasi ako na nakita sa iba sa inyo. And then also, yung iba sa inyo, maaring nandun yung point na parang, yun nga, nahihirapan sa buhay o may mga paghihirap na pinagdadaanan. Pero wag ka magtitink palagi ng negative kasi the more na nagtitink ka ng negative, the more na negative talaga yung mangyayari. Basta always think positive, moving forward, and iwasan mo na lang yung yung overthinking din sa nakita ko. Sa mga when it comes sa withdrawal, handun yung point of quitting something. Yeah, may mga sitwasyon na aalisin mo, ile-let go, or mag-i-escape ka doon, o mag-quit ka doon. Halimbawa, kung nanigarilyo ka, di ba? Mag-quit ka doon. O halimbawa, nagiging magastos ka, i-quit mo yun. O halimbawa, itong relasyon na to, hindi na talaga tugod sa akin, i-quit mo yun. O kaya yung trabaho mo, ay hindi na talaga tugod sa akin, i-quit ko yun. Nandun yung point na kung saan aspeto ng buhay mo. And this time, yung mga quitting situation mo is yun yung makapagbibigay sa'yo ng luck. Ibig sabihin, mas magiging magaang yung energy mo this time or mas magiging lucky ka doon sa pupuntahan mo or sa beginning ng buhay. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. And then also, kasi pwede come dito sa protest kasi minsan hindi na natin kailangan mag-complain. Alam mo, hindi na natin pero kung kaya namang re-resolbahan natin. Pero minsan kasi pag compete ka sa isang bagay, isang sitwasyon, ikaw lang din magsasuffer, alam mo yun. Pero kung mahalaga talaga yun, why not, diba? You need to complain din sa nakita ko. Kasi pwedeng yun is pagwawagian mo sa nakita ko. Kasi handito lahat ng magandang card na lumalabas sa iyo, sa iba sa inyo. Kaya okay lang din na mag-complain sometimes sa nakikita ko dito. Pero kung alam mo naman na mali at hindi naman nakakagod, don't complain. Halimbawa, ano ba yun ate? Halimbawa, when it comes to third party, tapos ikaw yung third party, bakit ka pang ko-complain? Alam mo naman yung position mo sa relasyon, di ba? Example ko lang, yun hindi ko naman kayo ginajudge. Example ko lang naman yun. Pero, syempre, di ba, ba't ka pa magko-complain? Alam mo naman yung pinasukan mo. Alam mo yung mga ganong sitwasyon. Pwede rin nandun yung point, may mga protestang mangyayari sa iba sa inyo. Hindi ko alam kung sa school yan o sa trabaho mo o sa barangay mo or baka kasama ka dyan sa mga protest situation. Huwag naman sana magkaroon ng protesta sa Pilipinas, sa iba sa inyo. Huwag naman po sana ganun kasi mas marami ang nahihirapan. Mas marami maghihirap pagka ganun na ang nangyari sa nakikita ko dito. Siguro, hindi na rin good, Sa iba sa inyo, aalis ka sa isang sitwasyon. Kasi we have the withdrawal. Letting go, escape, and withdrawal the situation and pag-move on. Magbo-walk away ka sa isang sitwasyon na you feel it's not working to you anymore. Pwedeng doon sa point na yun kasi nahihirapan ka na. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Maganda siya. And congrats talaga dito sa mga reward na makakakamit nyo. So nakita ko dito. Sana, kung maghahanap ka ng trabaho, yes ngayon, pwede ka maghanap ng trabaho kasi matatanggap ka. Kasi this May is your luck. So nakikita ko dito. Kaya wag mo na ipagpaliban if ever, sa nakikita ko dito. And then, kung mag-a-apply naman kayo ng abroad or may mga yes, this is the time din sa nakikita ko dito na maaaprobahan kayo,
sa iba sa inyo. Tingnan natin, Capricorn. Huwag niyong palagpasin ang mga oportunidad na darating sa inyo. Minsan lang yan. Pero handin yung yung may mga bagay ka na isi-shake in ka kasi. Parang isi-shake ka ni universe to wake up para i-withdraw yung bagay na yon or umalis sa bagay na yun na nahihirapan ka. No, kaya mag-trust din kayo sa process o sa mga proseso na mangyayari sa buhay. Kasi yung mga shaking up, though, huwag mo i-ignore yun kasi isi-shake up ka talaga para umalis dun sa sitwasyon na yun. Kasi gusto niya maging okay ka. Gusto niya maging maganda yung buhay mo. Diba? Nandun yung point na yun. Kaya huwag kang malulungkot kung ano yung mga bagay na mawawala o naalis o natanggal o natapon sa buhay. Kasi may better na darating sa'yo, ibig sabihin. Okay. Meron kang 1, 2, 4, and 5. Ay, ang ganda naman ito. Meron kang Virgo, Gemini, Leo, and Capricorn. Well, yun na naman nakita ko, no? When it comes naman sa iba sa inyo, is nandun yung point of dependable and very grounded sa nakikita ko sa iba sa inyo. May mga you are very, very powerful and very creative. May mga fun situation din ako na nakikita sa iba sa inyo. Handun din yung strong emotion this time na nakikita ko sa iba sa inyo. And then also is mas magiging maganda kasi yung flow mo this time. No? It's more on earth connection kasi yung nakikita ko dito sa iyo. Ibig sabihin earth connection ano yun? Yung sa 3D world ganun. Ibig sabihin ibibigyan ka ni universe ng blessing in your 3D world situation. Halimbawa, pera, mga blessing na mga material, trabaho, yun yung mga 3D world meaning para mas maintindihan nyo. And yun ang nakikita ko sa iyo dito is, yes, tingnan mo naman, di ba? This is a new beginning of life. Yung iba sa inyo, mag-ibang bansa ka ba? Kung magta-travel ka, mag-go ka, Nasa ba kayo? Nasa mga part of Europe, something. Ako nakikita sa inyo dito. And then also, ako nakikita ko sa iyo, yes, there's a prosperity, jackpot. Tingnan mo naman dito, andito pa lang, di ba? Jackpot, success, good fortune, and having a plenty money maker. Aba, magiging money maker ka pala, day. O di ba? Ibig sabihin, magaling kang gumawa at magaling kang dumiskarte, madali kang makakatanggap ng mga blessing, mga ganun situation, no? Yan, sudden wealth, the real, may mga dealing situation, may mga accomplishment na magaganap o mangyayari sa'yo, at sandun yung advantage of fortune. Congrats! Ang ganda. When it comes to sa sinasabi ko accomplishment, yun nga, baka nga na may natapos sa buhay mo, ganyan, o kaya is yun yung bagong simula na ikaka-success mo sa buhay mo, no? When it comes naman sa iba sa inyo, is nandun din yung point na this time is magkakaroon ng mga union, good connection when it comes together with your family, sa iba sa inyo. May magkakaroon ng mga commitment, ganyan. And handun din yung point of may tao na magbibigay, mabait ka naman talaga, no, Capricorn, pero may tao na magbibigay sa'yo ng tulong or pagmamahal, parang nandun sa point na yun, or ikaw ito sa kanya. Sa iba sa inyo. Meron ako nakikita na there's a breakup no? Kasi andito siya, no? Magkakaroon ng mga breakup or you're feeling rejected in some aspect of your life. Pwedeng sa trabaho mo, pwedeng sa karelasyon mo, or pwedeng kung saang aspeto ng buhay mo yan. Nandun din yung point na magkakaroon ng mga setting boundaries. Hindi ko alam kung ikaw ito or someone is connected sa'yo. Magkakaroon ng mga setting boundaries sa nakikita ko sa'yo dito. And then also, nandun din yung point na mas makakaramdam, ma-feel mo this time yung magiging more on feeling powerful ka this time kasi parang alam mo yun yung salamat kasi natapos na to, salamat
na-accomplish ko 'to, salamat nakaalabas ako dito, salamat ganito. Parang may mga gano'ng situation na nakikita ko sa iba sa inyo. Ang nakikita ko rin sa iba sa inyo, there's a papers and documents din ako na nakikita sa iyo, Capricorn. Pwede rin siya sa mga traveling or sa mga contract situation kasi may contract situation ako. Magkakaroon ng mga agreement din ang nakikita ko sa inyo dito. At yung iba naman sa inyo is magkakaroon ng mga bonding situation, ano? Pwedeng sa family mo, pwedeng sa karelasyon mo, kung sino may mga bonding situation ako na nakikita sa iba sa inyo. Pwede rin, yung iba sa inyo, meron ka daw, parang hindi pantay, meron ka daw mabivision or may mga, alam mo yung mararamdaman mo, alam mo yung telepathy? Pwedeng yung iba sa inyo, you have an ability of telepathy situation. Yan, maaring na hindi man yon or malakas yung pakaramdam mo na hindi man sinasabi nung, hindi man nagsasalita yung tao na nasa harapan mo or yung tao na nasa malayo na nararamdaman mo or na pumapasok sa isip mo kung ano yung nasa utak niya. May mga ganong sitwasyon sa iba sa inyo, no? And then also is kung sino man yung nakasama mo this time or kasama mo ngayon this time, andun yung point na you are a soulmate. Sa iba naman sa inyo, ang nakikita ko dito, kung hindi nyo pa nami-meet yung soulmate nyo is this time, you will meet your soulmate. Ang sinasabi dito. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo, no? Ang nakikita ko rin sa iba sa inyo is magkakaroon ng mga andun yung it's more on ano siya kasi andito siya, it's more on good relationship sa mga tao na ko-connect sa'yo this time sa nakikita ko dito. Yon. Iba sa inyo may mga ika-cutting cord kayo. Tulad ng sabi ko, di ba may withdrawal? Yeah, may mga ika-cutting cord kayo sa buhay nyo. May mga sitwasyon na mafe-feel mo na itong sitwasyon na to hindi to para sa akin. Makakaramdam ka raw ng ganon this time and maybe nandun yung point na you're releasing yourself doon sa iba sa inyo. No? And handito rin yung point na may nakikita ako na may mga ipiprepare daw kayo, yung iba sa inyo. No? Hindi ko alam in what way, but you preparing for something. Yun. And sa iba sa inyo is merong mga parang may tatahakin ka. Hindi ko alam eh. Parang may tatahakin ka na isang sitwasyon na malawak. Hindi ko alam ano yun. Basta meron kang tatahakin daw na sitwasyon na malawak. Malayo, malawak, parang ganun. Hindi ko alam kung saan ka pupunta or anong sitwasyon yun or mafe-feel mo na you feeling empty. Pero hindi ka feeling empty ha. Pag naramdaman mo na you feel empty, no. Kasi nasa sa'yo sila. No? Wag ka lang mawawala sa direction mo, Capricorn. Say you will be lucky sa nakikita ko sa'yo dito. Yun. And also, sa iba naman sa inyo, may dalawa kayong anak. Iba sa inyo, either you have a one child or two child, no? Sa iba sa inyo. And then also is, ang nakikita ko rin dito, pwedeng magkakaroon ng mga proposal situation or mayroong kinasal, ikakasal, o mga pag-uusapan related to a kasal. Yan, may mga ganon situation. Ako nakikita. When it comes din sa proposal, hindi lang naman yung engagement situation ano pagdating sa kasalan, yung proposal o yung magpo-propose ka with comes, will you marry me? Sabay ganun, di ba? Hindi lang doon, pwede din siya sa mga proposal of opportunities coming sa buhay mo. Yun, may nakikita akong ganun. Pwede kasi we have also the stranger, pwedeng yung tao na yun, yung stranger na yun, yung magbibigay sa'yo ng proposal to give that luck. Pwedeng na doon sa point na yun, no? Sa iba sa inyo, it's more on kasalan, connection. Baka naman yung iba sa inyo, may mga magsasama na sa isang bubong, pwedeng na doon sa point na yun, or bibili ka ng condo, ng apartment, ng bahay sa subdivision, or papagawa kayo ng bahay. Pwedeng na doon sa point na yun, no? Or bibili ng bahay, something. And then also, ang nakikita ko rin sa'yo dito is, yun nga, agreement and contract is coming. Ang nakikita ko dito,
Meron daw sitwasyon na isang katotohanan na makakaramdam ka ng painful situation. Hindi ko alam why, kung ano yun. Kung sa trabaho ba yan, sa karelasyon, o sa mga kamag-anak, or sa family, kasi we have the family rin, o kasama sa trabaho. Pero may isang sitwasyon daw na mapifeel mo na you feel pain, or you feeling, parang mabi-break up yung heart mo dun sa situation. Parang nando sa point na yun. May nakikita rin ako dito na tao na parang cold. Maybe you will become cold or someone is being cold. Or pwede rin kasi, di ba sabi ko parang may mga vacation and traveling. Pwede nasa place ka na may mga malalamig na time, mga 4 season, o kaya is pupunta ka sa mga may 4 season na place. Pwede na ito sa point sa iba sa inyo. Kasi may nakita ko na malawak at malaki at malayong lugar kasi ako nakikita sa iba sa inyo. And then, ang nakikita ko rin dito is meron ako nakikita na mabubuntis. Either mabubuntis siya, mabubuntis, mabuntis, or manganganak. May nakikita akong ganun sa pat mo. Hindi ko alam kung, kasi we have the family rin kasi, di ba? Lalo na kung bagong kasal kayo, huwag kang mawalan ng pag-asa kasi darating yung actions na yun na magkakaanak ka. Sa iba sa inyo, maaring yung kapamilya nyo, kasi you have also the family, pwedeng isa sa kapamilya mo is ganun yung situation niya. Or maybe ikaw ito sa iba sa inyo, no? Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Yun. May end of the situation ako nakikita sa iyo. May magtatapos. Arigato namaste, God bless.